Thank you, Committee Secretary. This hearing is called, as already mentioned, for us to find out today what needs to be done in order to ensure the convenience and safety of all our airline passengers, at the same time protecting our national security from a domestic and international enemy of the state from coming in and out of the country. So ibig sabihin, pagtulungan po tayo, malapit na po yung budget hearing, na baka meron mga kailangang i-upgrade, meron kailangang i-modernize, and I can help you. Let's help each other out para mahanapan natin ng pondo na yung pagkukulang nyo dyan, pupunaan natin pamagitan ng pondo mula sa ating gobyerno. As we all know, our airports, they are the first and last line of our defense. So that should not be compromised at all times. That's very important to me and to all of us. Meron po akong nakalap na may impormasyon na napakadali po tayong mapasok ng mga international terrorists. Madali po tayong malusutan ng mga kriminal na pinaghanap ng batas. Yung mga na-convict na dito at wanted, kaya palang lumabas. Nakita ko na po kung saan ang ating pagkukulang sa mga airport. Kayang-kayang lumusot ang sinumang kriminal na blacklisted na sa atin na makapasok muli. Easily nakapikit. Ang mga kriminal o yung mga wanted na blacklisted na hindi dapat makalabas, kayang lumabas. Mamaya may mention ko. Kayang-kaya, nakapikit, makakalabas sila. But let's start muna sa inconvenience ng mga pasahero, airline passengers. Yung sa e-gates, I think sa immigration ata to, marami na akong natanggap na reklamo na pipila ng mahaba ang mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Pipila sila ng matagal, pagdating sa unahan, hindi nare-read yung kanilang documents. So, after pumila sila ng for so many minutes, ituturo ngayon sila dun sa booth. Kaya pipila ulit sila ng ilang minuto. And some of them, because of that, they weren't able to catch their connecting flights or their meetings na hinabol nila. Nandito ba yung immigration natin pertaining to that issue na pwede sumagot? Ano po nangyari sa ating mga e-gates? Anong pangalan niyo po, sir? Good morning po, Senator. Si Jolibert Galion po from the MIST po ng Immigration. Sige po. Bakit po kung minsan hindi po nagre-read yung e-gates, hindi nare-read yung mga tamang dokumento naman na pre-presenta ng mga incoming passengers natin, mga Pilipino, naipit sila doon at kailan nila pumila ulit doon sa booth. Ano nangyari po? Ba't pumapalpak po yun, sir? Sa ngayon po, sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. At yung proseso po nung e-gate natin is may dalawang step. Usually po yun yung kakapture muna yung passport niya and then yung system po i-check ng bureau kung nasa record po siya. And then yun po yung proseso. But then, nung lately po, nagkaroon na rin, nagkakabag down na rin po yung mga ano namin, sir. Ano pong reason ba't nagbabag down, sir? Yung pyesa po nung, sir, nung machines natin, madalas po pag nag-o-open yun, close. Parang sa sasakyan din po. So, ibig sabihin kulang sa maintenance? Nung, sir, sa kalumaan na rin, kailangan maayos din po yun. Pangalawa, sir, may mga instances na sa connectivity po, nagkakaroon po tayo ng problema. So, kasi sir, sorry, kasi hindi naman sa lahat ng pasahero, in fairness. Yes, sir. Okay. May mga certain passengers lang na hindi ni-read yung kanilang dokumento, pero yung sa iba, ni-read. Kaya sabi ko, nagkakaroon ng haba ng pila dahil 3 o 4 na pasahero, pipilitin niya talagang ipa-read yung kanyang dokumento, hindi talaga, ayaw talagang i-read ng machine. So umabang pila.
So you're telling me na pyesa, so pag pyesa, ibig sabihin maintenance, tapos kalumaan, so ibig sabihin we need to upgrade, Opo, sir. buy Opo, new sir. ones? Yes, sir. Sir, if I may, sir, meron pa pong isang dahilan din. Kung minsan po, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, mahirap na rin pong basahin ng passport reader. Okay. Isa yun po sa mga dahilan, sir. But then, meron din naman pong nag-a-assist kaagad ng mga immigration officer or mga assistant po doon sa counter. Kaya inalalayan po sila. Isa yun po sa nakikita. Hindi, kasi anong nangyari, pag hindi nag-rate, alalayan nga sila Opo. ng isang person of immigration, tutulong sila sa booth. Pagdating doon sa booth na pila, mahaba, balik sila sa start from scratch. And another few minutes or even half an hour or so sa pila, sila ay nakatenga doon. So, to sum it up, ang problema ko minsan, sabi mo, yung passport ay luma na, okay, pero may mga pasahero na hindi man luma ang kanilang passport and yet, na-stuck sila doon at hindi nare-read yung kanilang dokumento. So, maintenance. Sino maintenance provider nitong mga e-gates natin? Sa ngayon po, nag-lapse na rin po yung nung last year lang po. Nag-lapse na rin po yung maintenance contract nila. Nag-lapse? And then, opo. So, And then, sino ngayon ang humahawak ng maintenance contract? Kung nag-lapse na yung dati, meron na bang bago pumirma sa maintenance contract para sa maintenance ng e-gates? And ang nakita po namin, sir, kaya po kami nag-propose din po. Pasensya na po, Senator Chairman, Mr. Chairman. Nag-propose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis Okay. ang proseso. It so happens, sir, na salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At Bago na ito. Opo, sir. At one step na lang po yun. Ngayon po At saka modern na ito, hindi yung makalumang e-gates. Yes, Kasi sir. sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun, sir. So happen, malaki pong salamat namin, sir, at naipasa po nyo yung budget nung 2024. Kaya yun po yung under process ngayon po ng bidding. Magpi-POC na po. Supposed to be kayo ngayon, sir, ang POC namin para makita namin yung technology na. Matesting na po. So yun po yung sitwasyon namin, sir. Kaya po continuing po yung pag-upgrade po namin para yung convenience po ng mga pasahero natin is ma-address po. Okay. So, kung mapapalitan na itong mga e-gates na mga bago at saka mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion. So, makabagong e-gates na ito at dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap at masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi nakagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Anong pangalan ng maintenance provider niyo po ngayon? Yung existing po is Ascent company po yung nakakuha before nung sa e-gate. Are they doing their job? During the period po nung contract nila, okay naman po. And then since nag-lapse na po, and nakita namin may bagong technology na papasok na po dahil nga po na-approve po yung kwan natin project. So hindi na namin po itinuloy yun. But then on the need basis po, ang ginagawa po namin, pagka yung may sira, that's the time na andyan naman po kaagad sila. And then saka po namin sila So kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Ang target po namin, sir, sana magkaroon na ng NTP by October or November. Magkaroon po ng ano? Notice to proceed. Kasi ongoing na po yung So procurement by October po. Or November po. or Parang November, ganun po. magkakaroon ng NTP. And then after po ng NTP, meron pong 12 months. Kasi nationwide po yun, sir. Hindi lang po sa Terminal 1 or Terminal 3. Lahat So po let's say at the end of 2025, year 2025, before the end of that year, yes, so mauna po yung everything is in place now. yes po. Mauna po yung mga masyadong maraming flights ng mga airport katulad po ng NAIA 1, NAIA 3 especially, Cebu,
Clark. Yun po yung mga mauna, sir. And then the rest will be sa susunod na po yung phasing ng project. But then the whole phase po ng project natin is tatlo po yun, sir. Ang phase 1, ito pong 2024, yun po yung nai-release po ninyo. And then yung second is hopefully this 2025. Yung 2024 po, 25% po ng mga counters natin, mapapalitan po lahat ng e-gates. So malaking bagay po yun, Mr. Chair, including departure. Both arrival and departure po magkakaroon po tayo niyan. And then sa itong 2025 po, yun pinopose po namin, another 15% hopefully po. Kasi ang target po namin, 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Opo. Kaya at Yan least po. tinatrabaho niyo po. Opo. Kumikilos kayo. Nice to hear that. Meron ba dito taga Manila International Airport? MIA Management? Yes, sir. Eric Jose Castro Ines, sir. I think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado